Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang focus ay ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Kamakailan lang, may isang lalaki na nasa edad 60s ang nagkwento sa akin tungkol sa isang gawi na akala niya ay napakaliit para bigyan ng pansin. Gabi-gabi pagkatapos maghapunan, sinimulan niyang ngumuya ng 2 piraso lamang ng cloves, ang parehong pampalasa na ginagamit noon ng kanyang lola sa kusina. Sa loob lang ng 1 linggo, may napansin siyang kakaiba. Gumaan ang kanyang panunaw, nabawasan ang paninigas ng kanyang mga kasukasuan, at kahit ang kanyang lakas sa umaga ay mas tumindi. Nang ikwento niya ito sa kanyang doktor, lubos itong nagulat. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang nangyayari kapag kumain ka ng 2 cloves sa isang araw sa loob ng 7 araw. Aalamin natin kung paano naaapektuhan ng simpleng pagbabagong ito ang iyong katawan, kung bakit ang mga doktor ay nagugulat sa mga resulta, at kung ano ang dapat mong malaman bago mo ito subukan. At kung interesado ka sa ganitong uri ng usapan, pindutin mo na ang subscribe button para hindi mo makaligtaan ang susunod nating tip. Kung hindi naman, isang simpleng like lang ay malaking bagay na at tunay na nakakatulong sa paglago ng ating usapan. Kaya't huwag kang aalis, dahil ang tila isang simpleng pampalasa sa kusina ay maaaring maging isa sa mga pinakakamanghamanghang natural na tulong para sa iyong kalusugan pagkatapos ng edad 60. At kapag nalaman mo na ang katotohanan, maaaring hindi mo na tingnan ang 2 maliliit na cloves na iyon sa parehong paraan muli. Ang cloves at ang kasaysayan ng medisina. Ang cloves ay maaaring mukhang maliliit na tuyong usbong lamang, ngunit ang kanilang kwento ay umaabot libu-libong taon na ang nakalipas, dala ang karunungan na may saysay pa rin sa atin ngayon. Sa India, pinahahalagahan ang cloves sa Ayurveda bilang pampainit at proteksyon, isang pampalasa na nagbabalanse ng panunaw at sumusuporta sa baga. Sa gitnang silangan, naglakbay ito sa mga ruta ng kalakalan, madalas na ipinagpapalit sa pilak ng mga mangangalakal na itinuturing itong parang kayamanan. At sa sinaunang Tsina, ang mga opisyal ng korte ay kinakailangang ngumuya ng cloves bago kausapin ang emperador, hindi lang para bumango ang hininga, kundi dahil din sa pinaniniwala ang kapangyarihan nitong magprotekta sa kalusugan. Kahit ngayon, marami pa ring mga nakatatanda sa Pilipinas ang nag-iingat ng isang maliit na garapon ng cloves sa kanilang cabinet sa kusina. Minsan ay hindi namamalayan na hawak nila ang 1 piraso ng kasaysayan ng medisina. Binigyan ng tradisyonal na medisina ang cloves ng mahalagang papel sa pang-araw-araw na paggagamot, lalo na para sa mga nakatatandang nahihirapan sa pananakit, impeksyon o pagkapagod. Sa mga kasanayang Ayurvedic at Tsino, ang langis ng clove ay ipinapahid sa masakit na ngipin, ginagamit sa tsaa para pakalmahin ang ubo, at ibinibigay bilang pampalakas laban sa mga panapanahong sakit. Para sa maraming pamilya, ang cloves ang unang lunas bago pa tumawag ng doktor, isang simbolo ng pag-asa at ginhawa sa panahon ng karamdaman. Kahit na ang modernong buhay ay lumipat na sa mga tableta at reseta, ang katotohanan ay marami pa ring matatanda ang naghahanap ng mga lunas na natural, ligtas at banayad sa katawan. Ang kahanga-hanga ay kung paano ang cloves ay nagmula sa pagiging pampalasa sa kusina tungo sa pagiging seryosong paksa ng modernong pananaliksik. Pinag-aaralan ngayon ng mga doktor ang eugenol, ang pangunahing sangkap sa cloves, at kinukumpirma ang kakayahan nitong labanan ang bakterya, bawasan ang pamamaga, at protektahan ang atay.
Ipinakita rin sa mga klinikal na pagsubok ang mga benepisyo nito para sa balanse ng blood sugar at sirkulasyon, mga aspetong lubos na nakakaapekto sa mga senior na may diabetes o problema sa puso. Para sa isang nakatatanda na nag-aalala sa marurupok na buto, humihinang memorya o madaling kapitan ng sipon, ang maliit na pampalasang ito ay biglang nagiging mas makabuluhan. Ipinapaalala nito sa atin na ang kalusugan ay hindi nawawala sa pagtanda. Maaari itong suportahan ng mga pagpili na nag-uugnay sa sinaunang karunungan at modernong agham. Kaya sa susunod na makita mo ang cloves sa iyong pantry, huwag mo itong balewalain bilang isang nakalimutang pampalasa. Isipin mo ito bilang isang tahimik na kasama na naghihintay mag-alok ng lakas at kalma sa isang katawan na karapat-dapat pa ring alagaan, bigyan ng ginhawa at pag-asa. Ang makapangyarihang mga sangkap sa loob ng cloves. Kapag pinag-uusapan natin ang cloves, ang unang sangkap na binabanggit ng mga doktor ay ang eugenol, isang natural na langis na may dalang lakas at kahinahunan. Kilala ang eugenol sa paglaban sa bakterya at pagpapakalma sa pamamaga. Kaya naman, daang taon nang ginagamit ang langis ng clove bilang lunas sa sakit ng ngipin. Para sa isang nakatatanda na may sensitibong gilagid o pabalik-balik na pananakit ng ngipin, ang maliit na sangkap na ito ay maaaring mga hulugan ng mga gabing may ginhawa nang hindi gumagamit ng matatapang na painkiller. Bukod sa bibig, sinusuportahan ng eugenol ang immune system na tumutulong sa katawan na tumugon ng mas epektibo sa mga pang-araw-araw na banta tulad ng trangkaso o mga minor na impeksyon. Maraming senior sa Pilipinas ang tahimik na nag-aalala sa mas madaling pagkakasipon kaysa dati. At ang eugenol ay nag-aalok ng pag-asa na ang katawan ay mayroon pa ring mga depensa na naghihintay palakasin. Hindi ito isang lunas sa lahat, ngunit ito ay isang matatag na paalala na kahit ang pinakamaliit na pampalasa ay maaaring magprotekta sa kalusugan sa makabuluhang paraan. Ang cloves ay naglalaman din ng malawak na hanay ng mga antioxidant, kabilang ang mga bitamina at flavonoid na lumalaban sa tinatawag ng mga siyentipiko na oxidative stress. Ang oxidative stress ay isang proseso kung saan unti-unting nasisira ang mga selula dahil sa mga free radical na humahantong sa mas mabilis na pagtanda at mas mataas na panganib ng mga malubhang sakit. Para sa isang taong higit sa 60, ang pinsalang ito ay madalas na lumalabas bilang paninigas ng kasukasuan, mas mabagal na memorya o balat na nawawalan ng kislap. Ang mga antioxidant sa cloves ay nagsisilbing maliliit na kalasag na nagpoprotekta sa mga selula ng katawan mula sa tahimik na pagkasirang ito. Isipin mo si Aling Nena mula sa Quezon City na nararamdaman ang unti-unting paghina ng kanyang lakas sa bawat kaarawan. Ang pagdaragdag ng antioxidants mula sa mga pagkain tulad ng cloves ay nagpapaalala sa kanya na ang kanyang mga selula ay may kapangyarihan pa ring mag-ayos at magpanibago. Hindi nito ibinabalik ang oras, ngunit tinutulungan siya nitong tumanda ng may higit na lakas, mas kaunting takot, at mas malalim na pakiramdam ng kontrol. Sinimulan ng kumpirmahin ng modernong agham ang matagal nang iminumungkahi ng tradisyon. Ang mga sangkap na ito ay direktang nakakaapekto sa mahahalagang organ. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang eugenol at ang pamilya ng antioxidant sa cloves ay sumusuporta sa malusog na paggana ng atay na tumutulong sa katawan na mas maayos na iproseso ang mga lason. Iminumungkahi naman ng ibang pananaliksik
na maaari nitong mapabuti ang sirkulasyon at mapababa ang kolesterol, na nagpoprotekta sa puso mula sa mga tahimik na panganib ng plaque at paninigas ng mga ugat. Para sa maraming senior na tahimik na nag-aalala sa susunod na blood test o sa takot sa sakit sa puso, ang impormasyong ito ay nagdudulot ng parehong ginhawa at responsibilidad. Ginhawa dahil binigyan tayo ng kalikasan ng mga kasangkapan na maaari pa nating gamitin. Responsibilidad dahil ang mga kasangkapang iyon ay gagana lamang kung gagawin natin itong bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang pagdaragdag ng 2 cloves sa iyong araw ay hindi isang himala, ngunit ito ay isang pagpili na simple, ligtas, at suportado ng parehong sinaunang karunungan at modernong pananaliksik. At minsan, ang maliliit na pagpiling ito ang nagpapanatiling buhay ng pag-asa kahit na mabigat ang pakiramdam ng pagtanda. 7 araw. Anong mga pagbabago ang nangyayari ng paunti-unti? Sa unang araw pa lang ng pagnguya ng 2 maliliit na cloves, ang pagbabago ay maaaring tila napakasimple para mapansin, ngunit pagsapit ng 2 gabi, maraming nakatatanda ang nagsasabing nakakagulat ang pagiging presko ng kanilang hininga at ang mas magaan na pakiramdam sa bibig. Ito ay dahil ang eugenol, ang natural na langis sa loob ng cloves, ay nagsisimulang labanan ang bakterya na madalas manatili sa gilagid at sa dila. Para sa isang taong nakakaranas ng tuyong bibig o paminsan-minsang sakit ng ngipin, kahit ang banayad na ginhawang ito ay makabuluhan na. Pagtapos ng 2 araw, mas kalmado na ang pakiramdam sa bibig, mas malinis ang hininga, at ang nakakainis na discomfort na tahimik na tinatanggap ng maraming senior ay nagsisimulang maglaho. Ito ay isang maliit na hakbang, ngunit nagpapanumbalik ito ng kumpiyansa sa pakikipag-usap sa pamilya, mga kaibigan, o kahit sa mga pagtitipon sa simbahan, dahil walang sinuman ang gustong mag-alala tungkol sa mabahong hininga o biglaang sakit ng ngipin kapag sinusubukang makipag-ugnayan sa iba. Pagsapit ng 3 araw, napapansin na ng panunaw ng katawan ang pagkakaiba. Ang cloves ay nagpapasigla sa produksyon ng mga digestive enzyme na tumutulong sa mas maayos na pagtunaw ng pagkain at binabawasan ang mabigat at bloated na pakiramdam na madalas maranasan pagkatapos ng hapunan. Para sa isang retiradong lolo mula sa Pampanga na nasisiyahan sa kanyang mga hapunan, ngunit ayaw sa kabag at discomfort na kasunod nito, ang 2 maliliit na cloves na ito ay nagsisilbing tahimik na katulong para sa kanyang tiyan. Sa 4 na araw, maraming tao ang nakakapansin na ang constipation, isang problema na kinakaharap ng mga senior sa Pilipinas, ay tahimik na nagsisimulang gumaan. Sa halip na umasa sa matatapang na laxative, ang katawan ay mas natural na tumutugon, na nagpapahintulot sa mga umaga na maging mas magaan at mas malaya. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang nagpapabuti ng ginhawa, kundi binabawasan din ang nakatagong pag-aalala ng maraming nakatatanda. Magiging isa na namang araw ba ngayon ng pananakit ng tiyan at pagkapagod? O sa wakas ay mararamdaman ko na ulit na normal ako? Ang 5 at 6 na araw ay nagdudulot ng isang bagay na mas makapangyarihan. Ang pamamaga sa katawan ay nagsisimulang kumalma. Ang mga antioxidant sa cloves ay nagsisimulang bawasan ang pamamaga sa mga kasukasuan na ginagawang mas madali ang pag-akyat sa hagdanan o ang maikling paglalakad sa umaga. Para sa maraming nakatatanda na nararamdaman ang paninikip ng kanilang mga tuhod sa bawat hakbang, ito ay isang palatandaan ng pag-asa na ang kanilang kalayaan
ay hindi nawawala. Ang pamamaga ng gilagid ay nagsisimula ring humupa na binabawasan ang pagiging sensitibo habang nagsisipilyo, umasa ginsidyo kumakain. Isipin mo si Aling Rosario mula sa Cebu na iniiwasan ang kanyang paboritong maanghang na Bicol Express dahil masakit ngumuya. Pagsapit ng ika-6 na araw, maaari niyang mapansin na hindi na gaanong matalas ang sakit, hindi na gaanong namamaga ang gilagid, at muling nagiging kasiya siya ang pagkain. Ang maliliit na tagumpay na ito ay napakahalaga dahil ibinabalik nito ang dignidad at ipinapaalala sa katawan na kaya pa nitong gumaling kapag binigyan ng tamang suporta. Ang ika-7 araw, ang kadalasang pinakadramatiko ang epekto. Ang immune system na tahimik na sinusuportahan ng antibacterial at antioxidant power ng cloves ay tila nagigising na may panibagong lakas. Ang mga senior na karaniwang matamlay gumising ay maaaring mapansin na ang kanilang umaga ay nagsisimula ng may higit na kalinawan, mas maraming enerhiya, at mas kaunting paninigas ng katawan. Ang katawan ay hindi na parang isang pasanin, kundi isang kasama na kaya pa silang dalhin sa buong araw. Para sa isang taong nag-aalala na baka bawat ubo o panapanahong sipon ay mauwi sa mas malubha, ang panibagong lakas na ito ay parang isang regalo. Ang totoo, hindi buburahin ng 2 cloves ang bawat sakit. Ngunit, sa pagtatapos ng 1 linggo, ang pakiramdam ng sigla ay bumabalik. Ipinapaalala nito sa mga nakatatanda sa Pilipinas na ang katawan ay hindi patapos. Kaya pa nitong umangkop, bumawi, at lumakas. Ibahagi ko ang kwento ni Mang Lito, isang 72 taong gulang na retiradong guro mula sa Batangas. Sa loob ng maraming taon, tinanggap na niya ang hindi magandang tulog, matamlay na panunaw, at naninigas na kasukasuan bilang bahagi ng pagtanda. Isang kaibigan mula sa kanilang local community center ang nagmungkahi na subukan ang 2 cloves sa isang araw, isang bagay na pinagtawanan niya noong una. Ngunit sa loob ng 1 linggo, tinawagan niya ang kaibigang iyon para magpasalamat. Mas presko na ang kanyang hininga, hindi na masikip ang kanyang tiyan, at nakaramdam siya ng sapat na lakas para muling sumali sa kanilang morning walking group pagkatapos ng ilang buwang pag-upo lang. Inamin niyang nag-aalinlangan siya, nahihiya pa ngang maniwala sa isang bagay na napakaliit. Ngunit sinabi rin niya, pakiramdam ko ay naibalik ang 1 piraso ng buhay ko. Ang mga kwentong tulad niya ay maririnig din sa mga pamilyang Pilipino kung saan tahimik na bumabalik ang mga lola sa mga halamang gamot at nakakahanap ng panibagong lakas. Kaya't ang 7 araw ay maaaring mukhang maikli, ngunit ang mga pagbabago ay parehong totoo at nakapagbibigay inspirasyon. Para sa mga nakatatandang nag-aalala na ang pagtanda ay paghina lamang ang dala, ipinapakita ng maliit na eksperimentong ito sa cloves na hindi ito totoo. Nakikinig ang katawan, tumutugon ang katawan, at minsan ang kailangan lang ay isang banayad na tulak mula sa kalikasan para ipaalala sa atin na ang kalusugan ay abot kamay pa rin. Ang mga pangunahing benepisyo ng cloves sa kalusugan. Kapag iniisip natin ang kalusugan pagkatapos ng edad 60, ang unang bagay na tahimik na kinatatakutan ng maraming nakatatanda ay ang mas mahinang immune system. Bawat tag-ulan ay parang mas malamig. Bawat ubo mula sa isang apo ay parang mas mapanganib. At ang paggaling mula sa kahit isang simpleng sipon ay mas matagal kaysa dati. Naglalaman ang cloves ng eugenol
at iba pang mga sangkap na dahan-dahang nagpapalakas sa natural na depensa ng katawan na binabawasan ang panganib na magkaroon ng trangkaso o madalas na impeksyon. Sa halip na walang magawang maghintay sa susunod na sakit, maaaring makaramdam ng suporta ang mga senior mula sa maliit na pampalasang ito dahil alam nilang tinutulungan nito ang kanilang mga white blood cell na tumugon ng mas epektibo. Para sa isang matandang babae sa Baguio na madalas mag-alala na bawat pagpunta sa palengke ay maaaring mag-uwi sa kanya ng sakit, ang simpleng proteksyong ito ay nag-aalok ng kapanatagan. Hindi nito pinapalitan ang mga bakuna o pangangalagang medikal, ngunit nagdaragdag ito ng isa pang layer ng depensa na tumutulong sa kanyang harapin ang bawat araw na may kaunting takot at mas maraming kumpiyansa. Bukod sa immunity, ang panunaw ay madalas na nakatagong pakikibaka sa pagtanda. Maraming mga senior ang nabubuhay na may bloating, indigestion o heartburn. Minsan ay tinatanggap na lang ito bilang normal. Gayunpaman, matagal nang ginagamit ang cloves para pakalmahin ang tiyan, suportahan ang atay, at pagbutihin kung paano pinoproseso ang pagkain. Tinutulungan ng eugenol ang tiyan na gumawa ng mga enzyme na nagbabawas ng gas at nagpapakalma ng discomfort habang pinoprotektahan ng mga antioxidant ang atay habang ito ay nagtatrabaho upang salain ang mga lason. Isipin mo ang isang retiradong guro sa Davao na iniiwasan ang kanyang mga paboritong maanghang na napagkain dahil sa palaging reflux. Sa isang maliit na pang-araw-araw na dosis ng cloves, maaari niyang mapansin na mas matatag ang kanyang panunaw at hindi na gaanong masakit ang kanyang mga gabi. Para sa maraming nakatatanda, ang saya ng pagkain ay nagbabalik hindi bilang isang bagay na dapat katakutan, kundi bilang isang bagay na muling tatangkilikin ng walang takot sa mga gabing walang tulog o walang katapusang antacid. Ang banayad na suportang ito para sa digestive system ay nagpapanumbalik hindi lamang ng pisikal na ginhawa, kundi pati na rin ng maliliit na kasiyahan na nagbibigay kahulugan sa buhay. Ang pananakit ng kasukasuan ay isa pang tahimik na pasanin, lalo na sa mga huling taon kung kailan bawat hakbang ay maaaring mas mabigat kaysa sa huli. Ang cloves ay may dalang mga anti-inflammatory compound na nagbabawas ng pamamaga sa mga tissue, nagpapakalma sa sakit ng arthritis, at ginagawang hindi gaanong naninigas ang paggalaw. Sa halip na umasa lamang sa mga painkiller na madalas may mga side effect, maaaring umasa ang mga senior sa natural na opsyong ito para suportahan ang kanilang mga kasukasuan. Isaalang-alang si Tatay Berto, isang 70 taong gulang na lolo sa Palawan na namimiss na ang pakikipaglaro ng bola sa kanyang apo dahil sa sakit ng tuhod. Matapos isama ang cloves sa kanyang pang-araw-araw na gawain, nabawasan ang pamamaga ng sapat para makasali siyang muli, kahit na sa maikling panahon lamang. Ang samamam ngiti sa kanyang mukha at ang halakhak ng kanyang apo ay nagpapaalala sa atin na ang nabawasang sakit ay nangangahulugang na ipanumbalik na kalayaan. Para sa maraming matatanda, hindi ito tungkol sa pamumuhay magpakailanman, kundi tungkol sa paglalakad ng may dignidad at paggalaw ng walang palaging discomfort. Nagdudulot din ang cloves ng mahahalagang benepisyo sa puso at sirkulasyon, dalawang lugar na labis na bumabagabag sa isipan ng mga nakatatanda. Ang sakit sa puso ay nananatiling isa sa mga pangunahing sanhi ng pag-aalala kung saan ang mga numero ng kolesterol at presyo ng dugo ang humuhubog sa bawat pagbisita sa doktor.
ipinapakita ng pananaliksik na maaaring makatulong ang cloves na mapababa ang masamang kolesterol habang pinapabuti ang daloy ng dugo na binabawasan ang mga nakatagong panganib ng mga baradong ugat. Para sa isang senior sa Maynila na nawala ng kapatid dahil sa sakit sa puso, ang kaalamang ito ay nagdudulot ng parehong ginhawa at responsibilidad. Ginhawa, dahil may natural na bagay na maaaring magdagdag sa kanyang proteksyon, at responsibilidad dahil ipinapaalala nito sa kanya na pagsamahin ang cloves sa isang balanseng dieta at regular na ehersisyo. Ang magandang sirkulasyon ay nangangahulugang mas maiinit na kamay at paa, mas kaunting pagkahilo, at mas kaunting pagkabalisa tungkol sa susunod na blood test. Sa bawat tibok ng puso, nag-aalok ang cloves ng tahimik na suporta na nagpapaalala sa mga nakatatanda na ang kanilang kalusugan ay hindi wala sa kanilang mga kamay, kasing halaga rin ang utak, isang lugar kung saan madalas nagtatago ang takot ng hindi nasasabi. Maraming senyor sa Pilipinas ang nag-aalala sa pagiging makakalimutin, paglimot sa mga pangalan, pagkawala ng mga susi, o pag-uulit ng parehong tanong ng hindi namamalayan. Naglalaman ang cloves ng malalakas na antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula ng utak mula sa oxidative stress, isa sa mga prosesong nauugnay sa demensya at paghina ng pag-iisip. Para sa isang nakatatanda sa Bulacan na dating nagtuturo sa kolehiyo, ngunit ngayon ay nahihirapan ng alalahanin ang maliliit na detalye, ang proteksyong ito ay napaka-personal. Hindi nito ipinapangako na burahin ang lahat ng problema sa memorya, ngunit nag-aalok ito ng pagkakataong pabagalin ang paghina at mapanatili ang kalayaan ng mas matagal. Ang mga senior na pinapanatiling aktibo ang kanilang isipan kasama ng maliliit na natural na suporta tulad ng cloves ay madalas na nakakahanap ng mas malaking kumpiyansa sa mga pang-araw-araw na gawain. Hindi na nila gaanong nararamdaman na sila ay isang pasanin at mas nararamdaman nila ang kanilang sarili kahit na lumilipas ang mga taon. Ang pagprotekta sa utak ay tungkol sa pagprotekta sa dignidad at ang cloves ay tahimik na nag-aambag sa mahalagang layuning ito. Panghuli, ang bibig, ang daanan ng karamihan sa ating kalusugan, ay isa pang lugar kung saan nagniningning ang cloves. Ang kalusugan ng bibig ay madalas na napapabayaan sa pagtanda. Ngunit, ang mga impeksyon sa gilagid, sakit ng ngipin, at mabahong hininga ay maaaring tahimik na sirain ang kalidad ng buhay. Daan-daang taon nang ginagamit ang cloves bilang natural na lunas sa sakit ng ngipin, salamat sa pampamanhid at antibakteryal na epekto ng eugenol. Para sa isang lola sa Iloilo na nag-aatubiling ngumiti sa mga pagtitipon ng pamilya dahil sa mabahong hininga, ang pagnguya ng 2 cloves ay nagdudulot ng parehong kasariwaan at ginhawa. Para sa isang matandang lalaki sa Tarlac na iniiwasan ang dentista dahil sa takot at gastos, ang langis ng clove na maingat na inilapat ay nagbabawas ng sakit sa gilagid ng sapat para makakain muli ng komportable. Ang kalusugan ng bibig ay hindi lamang tungkol sa ngipin. Ito ay tungkol sa kumpiyansa, nutrisyon, at koneksyon sa lipunan. Kapag ang mga nakatatanda ay malayang kumain, tumawa, at magsalita ng walang kahihiyan, muli silang kumokonekta sa buhay sa mga paraan na hindi matatawaran. Sama-sama, ipinapakita ng mga benepisyong ito kung bakit karapat-dapat igalang ang cloves. Higit pa sa papel nito bilang pampalasa sa kusina. Sinasaklaw nito ang immune system, panunaw, kasukasuan, puso, utak, at bibig, ang mga mismong lugar
kung saan madalas na pinakamahirap ang pagtanda. Para sa mga senior na tahimik na natatakot sa paghina, nag-aalok ang clubs ng paalala na ang kalikasan ay nagbibigay pa rin ng mga kasangkapan para protektahan at suportahan sila. Ang susi ay hindi ang pag-asa sa mga himala, kundi ang pagyakap sa pare-pareho at banayad na mga gawi na sa nag-iipon sa paglipas ng panahon. 2 cloves lang sa isang araw, kasama ng matalinong mga pagpili at gabay medikal, ay maaaring magdulot ng higit na ginhawa, kumpiyansa at pag-asa. At para sa isang taong papasok sa kanilang 70s o 80s, ang pag-asa ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ang pundasyon ng pamumuhay ng lubos sa bawat sandaling natitira. Sino ang dapat umiwas sa cloves at ang mga nakatagong panganib? Bagamat maraming benepisyo ang cloves, mahalagang tandaan na hindi ito ligtas para sa lahat. Ang mga nakatatanda na umiinom na ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin ay kailangang mag-ingat. Ang cloves ay natural na nakakapagpalabnaw ng dugo na lalong nagpapataas ng panganib ng hindi inaasahang pagdurugo o pasa. Ang mga senior na may diabetes ay kailangan ding maging maalam dahil maaaring magpababa ng blood sugar ang cloves at makipag-ugnayan sa mga iniresetang gamot na minsan ay nagiging sanhi ng sobrang pagbaba ng antas nito. At para sa mga may sakit sa atay, ang puro na langis sa loob ng cloves ay maaaring mas mahirap iproseso na naglalagay ng karagdagang pasanin sa isang organ na marupok na. Isipin mo ang isang matandang Ginoo sa Laguna na maingat na pinamamahalaan ang kanyang diabetes gamit ang gamot. Ang pagdaragdag ng cloves ng walang gabay medikal ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa tulong. Ito ang mga detalyeng mahalaga, lalo na kapag ang kalusugan ay mas maselan na sa pagtanda. Kahit para sa mga karaniwang malusog na senior, ang pag-inom ng sobrang daming cloves ng sabay-sabay ay maaaring magdulot ng mga problema. Ang sobrang paggamit ay maaaring makairita sa lining ng tiyan, na humahantong sa pananakit ng tiyan, pagduduwal, o kahit pagtatae. Ang ilang mga tao ay nagkakaroon ng banayad na allergic reaction tulad ng mga pantal o pangangati ng lalamunan kapag nalantad sa mataas na halaga ng langis ng clove. Ang iba naman ay maaaring makaranas ng biglaang pagbaba ng blood sugar na nagiiwan sa kanila na nahihilo, nanginginig o pagod. Isang lola sa Davao ang minsang sumubok ng umuya ng isang dakot ng cloves noong tag-ulan sa pag-aakalang mas mapoprotektahan siya nito sa sipon. Ngunit sa halip, nagkaroon siya ng pananakit ng tiyan at panghihina. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang mga natural na lunas ay may tunay na lakas pa rin at ang lakas ay dapat igalang. Ang tila ligtas sa maliliit na halaga ay maaaring mabilis na maging hindi komportable kapag kinuha ng walang balanse. Ang pinakaligtas na paraan upang gamitin ang cloves ay panatilihing maliit ang pang-araw-araw na dosis, 1 o 2 cloves lamang sa isang araw, hindi nahihigit pa. Ang halagang iyon ay sapat na upang magbigay ng tuloy-tuloy na mga benepisyo nang hindi nabibigla ang katawan. Dapat iwasan ng mga senior na lumunok ng malalaking dami o gumamit ng puro na langis maliban kung ginagabayan ng isang doktor. Isipin ang cloves hindi bilang isang mabilis na lunas, kundi bilang isang matatag na kasama na nag-aalok ng banayad na suporta sa paglipas ng panahon. Kapag ginamit ng matalino, nababagay ito sa isang balanseng pamumuhay na umaakma sa pangangalagang medikal sa halip na palitan ito. At para sa mga nakatatanda sa buong Pilipinas, ang balanseng ito ay nangangahulugang pamumuhay
na may mas kaunting pag-aalala, mas kaunting side effect, at mas maraming kumpiyansa na ang kalusugan ay nasa kanilang kontrol pa rin. Paano gamitin ang cloves sa tamang paraan? Ang pinakasimple at pinakatradisyonal na paraan ng paggamit ng cloves ay ang direktang pagnguya nito, 1 o 2 maliliit na piraso lamang bawat araw. Ang gawin na ito ay pinakamahusay na gawin sa umaga pagkatapos gumising o pagkatapos kumain kapag aktibo ang panunaw. Ang pagnguya ay naglalabas ng mga natural na langis na nagpapahintulot sa eugenol na maabot agad ang iyong gilagid, ngipin, at maging ang tiyan. Maaaring para sa ilang nakatatanda ay matapang o medyo nakakapamanhid ang lasa nito, ngunit ang pakiramdam na iyon ay bahagi ng benepisyo dahil senyalis ito na gumagana ang mga natural na sangkap. Para sa isang retiradong lola sa Cavite na gustong iwasan ang karagdagang mga tableta, ang pagnguya ng 2 cloves pagkatapos ng almusal ay nagiging isang pang-araw-araw na ritual na parehong natural at nagbibigay kapangyarihan. Ito ay isang maliit na gawain, ngunit ibinabalik nito ang pakiramdam ng kontrol sa kalusugan na tahimik na namimiss ng maraming senior. Para sa mga hindi gusto ang pagnguya, ang cloves ay madaling mapalambot sa isang mainit na tsaa o infused water. Ang paghuhulog ng 2 o 3 piraso sa mainit na tubig at pagbabad nito sa loob ng 10 minuto ay lumilikha ng isang banayad na inumin na parehong nakakakalma at nakakagamot. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang nasisiyahan na sasalabat, kaya't ang pagdaragdag ng cloves ay natural na babagay sa kanilang mga gawain sa gabi. Ang isang byudo sa Cebu ay minsang nagbahagi na ang pag-inom ng clove tea gabi-gabi ay hindi lamang nakabawas sa kanyang bloating, kundi nagbigay din sa kanya ng isang tahimik na pakiramdam ng ginhawa na parang inaalagaan ng isang lumang lunas ng pamilya. Ang paraang ito ay partikular na angkop para sa mga may sensitibong ngipin o gilagid na ginagawang mas madali ang pagtamasa ng mga benepisyo ng walang discomfort. Ang isa pang praktikal na paraan upang magamit ang cloves ay ang isama ito sa pang-araw-araw na pagluluto na nagpapahintulot sa lasa at kalusugan na natural na magsama. Sa mga kusinang Pilipino, ang cloves ay madalas na idinadagdag sa adobo, nilaga, o kahit sa mga sabaw na nagdadala ng parehong aroma at lakas. Sa pamamagitan ng paggawa sa cloves na bahagi ng mga pagkain ng pamilya, ang gawain ng pagpapagaling ay nagiging pangkomunidad na nagpapaalala sa mga nakatatanda na ang pag-aalaga sa kalusugan ay hindi nangangahulugang nag-iisa. Maaari itong ibahagi, tangkilikin, at ipagdiwang sa parehong hapagkainan kung saan nabubuo ang mga alaala. Sa pagbabalik tanaw natin sa 7 araw, kahanga-hanga kung paano ang 2 maliliit na cloves lamang ay maaaring magsimulang baguhin ang balanse ng katawan. Mas presko ang hininga, mas kalmado ang panunaw, medyo nabawasan ang pamamaga ng kasukasuan, at bahagyang mas masigla ang mga umaga. Hindi ito mga dramatikong himala sa isang gabi, kundi mga banayad na senyales na ang katawan ay may kakayahan pa ring tumugon kahit sa mga huling dekada ng buhay. Para sa mga senior na minsan ay nararamdamang nakakulong sa bigat ng edad, ang mga simpleng pagbabagong ito ay nagsisilbing patunay na posible pa rin ang paggaling at hindi kailanman tuluyang nawawala ang lakas. Ang 2 cloves bawat araw ay maaaring hindi mukhang marami, ngunit sa loob ng 1 linggo, maaari silang tahimik na magdala ng ginhawa, enerhiya,
at panibagong pag-asa. Mahalagang tandaan, gayunpaman, na ang cloves ay hindi mahika. Hindi nito binubura ang bawat sakit o pinapalitan ang pangangalagang medikal. Sa halip, ito ay isang maliit na gawi na may nakakagulat na malalaking benepisyo, lalo na kapag isinama sa masusustansyang pagkain, mahimbing na tulog, at regular na paggalaw. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang may dalang tahimik na pag-aalala tungkol sa paghina ng memorya, marurupok na buto, o isa na namang pagbisita sa ospital. Ang pagdaragdag ng 2 cloves sa isang araw ay hindi ganap na nag-aalis ng mga takot na ito. Ngunit ipinapaalala nito sa atin na nakikinig pa rin ang katawan kapag tinatrato natin ito ng may kabaitan. Ang kalusugan pagkatapos ng edad 60 ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagsasama-sama ng maliliit at tuloy-tuloy na mga pagpili na nagpapatibay ng katatagan. Ang cloves ay kumakatawan sa isa sa mga pagpiling iyon, simple, abot-kaya, at nakaugat sa parehong tradisyon at agham. Kaya narito ang aking hamon at paanyaya sa inyo. Subukan ninyo ito sa loob ng 7 araw. 2 cloves lang tuwing umaga o pagkatapos kumain, at pagkatapos ay obserbahan ninyo kung ano ang pakiramdam ng inyong katawan. Pansinin ang inyong hininga, ang inyong lakas, ang inyong tulog, at maging ang inyong mood. Ang pinakamahalagang aral dito ay ito: huwag maliitin ang kapangyarihan ng maliliit at tuloy-tuloy na pagkilos. Ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay hindi isang malaking karera. Ito ay isang koleksyon ng maliliit na hakbang na ginagawa natin araw-araw. Kung makahanap kayo ng ginhawa sa gawaing ito, mangyaring ibahagi ang inyong karanasan sa mga komento sa ibaba. Maaari itong magbigay ng inspirasyon sa iba na tahimik ding nahihirapan. At kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito ngayon, mag-subscribe po kayo para sa mas marami pang simple at natural na kaalaman sa kalusugan na idinisenyo para sa ating mga nakatatanda. Ibahagi nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Dahil sa huli, ang kalusugan ay hindi tungkol sa pagdaragdag ng taon sa buhay, kundi sa pagdaragdag ng buhay sa inyong mga taon. Ang 2 cloves sa isang araw ay hindi isang lunas, ngunit maaari na imbala itong maging isang paalala na ang inyong katawan ay may taglay pa ring lakas. Ang inyong mga pagpili ay mahalaga pa rin, at ang inyong paglalakbay tungo sa kagalingan ay hindi pa tapos.